Ang nalungkot ako dito sa development na ito dahil ang alam ko by 2025, end of 2025, Yes. pwede nang gamitin yung MRT-7. Itong Partial, kahit na lang partial oo. operations Oo. pa. Dito sa area ho ng Commonwealth papunta hong Bulacan. Bulacan. Ngayon po mukhang magkakaroon po ng delay dahil may mga problema raw sa right of way. Mariosa. Nasa linya natin si Undersecretary Jeremy Regino, Undersecretary for Rails na Department of Transportation, DOTR. Yusek, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DCWB GTV. Good morning po. Magandang umaga po, Joel. Magandang umaga din po, Ms. Weng. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Hindi maganda yung balita in development. Ano bang pinakahuling development dito? At paano ho ba natin ginagawa ng paraan itong problema natin sa right of way? Gusto ko pong i-clarify, no? Sige na ang by December 2025, on track po tayo sa schedule natin that we will be operational from in the Quezon City side from at least from either North Avenue or Quezon Memorial Circle up to Lagro, Quezon. Hanggang saan yan? Hanggang saan na Yusek, naputol ka eh? Hanggang saan? From Quezon Memorial Circle to Lagro, Quezon City. Hanggang Lagro. So magiging operational yan by 2025 December. Tama? Yes po. Yes po. That's good. Opo. At the very least yun, yung Kahit lugar pa na paano yun. masisimulan. Pero ano ba talaga ang nagiging balakid natin, Yusek? Right of way. Kasi pag ganito kalaking proyekto, alam naman natin na mahirap talaga magpaalis ng mga tao masasagasaan ng proyekto ng gobyerno, hindi ba? Oo. Ano po ang solusyon doon? Alangan namang hayaan natin na maantala yung napakalaking proyekto ng gobyerno just because may problema tayo sa ganitong klase right of way. Actually, okay na po tayo sa right of way po. More than 90% mo tayo in the right of way. Wala ho tayong major problem sa right of way acquisition from North Avenue up to Tala, Caloocan po. Ang mag-delay lang po ay ang San Jose del Monte, San Jose Bulacan station po. Sapagkat may request po ang local government unit na i-review po yung location po ng istasyon. Kasi Bakit po? Bakit? ang nangyari po, ang original design po niyan ng stasyon po ng Quezon City ay noong ay ng San Jose po ay noong nung una pa hong na-conceptualize ang MRT-7. That was around 2018 pa po. 2008 pa po. Ano na po ngayon? 2024 na po ngayon. So, marami na pong nagbago sa San Jose. Marami na pong bagong kalsadang ginagawa. May bagong land use plan ng San Jose, may mga bago ho silang kalsadang ginagawa. So, in the context of their city development plan, pinapakiusap po ng local government unit ng Jose, baka pwedeng i-revisit namin at i-assess kung yun pa rin ang karapat-dapat na lokasyon ng istasyon sa San Jose po. Ibig sabihin, baka kailangan nating ilipat? Tama ba? Yung istasyon na San Jose? Yes po. Yun lang po ang Gaano kalaking pagbabago yung Yusek? Magkakaroon ba ng major na impact sa kabuuan ng proyekto yun, lalo na sa bandang Bulacan? Sa disenyo ba? Sa disenyo? Oo, plus gastos. Yung gastos. Kung babaguhin po natin ang lokasyon po ng San Jose Station, magbabago po tayo ng alignment. So magkakaroon po tayo ng right-of-way acquisition po from Caloocan to San Jose. As of now from po, Caloocan to San Jose, ang haba nun, Yusek. Around 5 kilometers po yan. Uy, nako. A little more than 5 kilometers po. So, kaya we have to weigh very carefully the right location po for the station po of San Jose, Bulacan. And we are doing this in consultation with the private proponent po ang San Miguel Corporation at ng local government unit kung alin po ang pinaka
mainam po na lokasyon po ng istasyon sa Bulacan. Pero meron na po kayong sinisipat na possible location na pampalit do sa Hindi, tsaka yung recommendation siguro ng local government. Oo, no, yun ang pinag-aaralan po ninyo. Gaano kalayo yan do sa present location ng nung station natin? Iuurong lamang po ng konti. Kaya lang po, pag urong po natin, ang magbabago po yung alignment. So, kasi sa ngayon po, ang alignment natin sa Quirino Highway po. Opo. So, kung sa Quirino Highway lang po, mabilis ho tayong makakagawa po ng stasyon doon. Oo. Sapagkat wala na ho masyadong right-of-way acquisition doon. Kaya lang, ang pinupunto naman ho ng local government unit, kung sa Quirino Highway, dahil 2-lane lang po yan, magkakaroon naman ng traffic pa doon sa Quirino Highway. Kaya in terms of long-term planning, yun naman ho ang tinitignan ng local government unit sapagkat alam naman po natin yung istasyon permanente na po yan. Oo. Hindi ba natin pwede Yusek na igiit na hindi? Ito na yung ating disenyo eh. Oo, dito na, let's maintain this. Pwede ba yan? Yun po ang titignan ho natin sa lalong madaling panahon itong Hunyo po, together with the proponent and the local government unit, pag-aaralan po nating maigi po kung weighing the pros and cons po, kung alin po ang pinakamainam na option po para sa publiko at kung alin po ang saan po makikinabang ng gusto ang publiko po. At saka yung para hindi ma-move back yung target ng operation ng whole stretch ng MRT7. Kasi laki ng epekto pala sa schedule. Oo. Opo, we will also have to consider that. Siyempre po, magkakaroon po tayo ng right-of-way acquisition po, madidelay talaga ho yung project po. Okay. Sige. Pag may mga development, tawagan ka namin ulit. Yusek, salamat sa oras ha. Salamat Thank po. you. Okay, maraming salamat din po. Thank you. Good morning to you. Si Yusek Jeremy Regino, Yusek for Rails, Department of Transportation, mga kapuso. Oras natin, 8:00.